Sa isang tahimik na baryo sa gitna ng kabundukan, kilala si Lando bilang pinakamahusay na tagaluto. Kahit anong putahe ang ihain niya, tiyak na magugustuhan ng sinumang tikim nito. Mula sa simpleng sinigang hanggang sa pinakamagarbong handaan, wala pang nabigo sa kanyang lutuin. Dahil dito, madalas siyang maimbitahan sa iba't ibang okasyon, kasal, binyag, pista, at kahit sa mga baryo na malayo sa kanila, hinahanap-hanap ang kanyang husay sa pagluluto. Isang hapon, habang siya'y abala sa paghahanda ng paninda sa maliit niyang karinderya, may isang estrangherong dumating. Siya ay matangkad, payat, at may maputlang balat. Sa ilalim ng kanyang sombrero, makikita ang malalim na tingin na tila tumatagos sa kausap. "Ikaw ba si Lando, ang kilalang tagaluto sa baryong ito?" tanong ng lalaki, ang boses ay malamig ngunit may halong lambing. "Opo, ako nga po," sagot ni Lando habang pinupunasan ang kamay sa kanyang apron. "May isang malaking piging sa aming baryo bukas ng gabi. Kailangan namin ng magaling na tagaluto. Malaki ang magiging bayad mo, higit pa sa karaniwan." Napasalubong ang tingin ni Lando. Bagamat madalas siyang maimbitahan sa malalayong lugar, may kung anong kabaang bumalot sa kanya. "Saan ho ba ang baryo ninyo?" tanong niya. "Medyo malayo, nasa dulo ng kagubatan. Ngunit huwag kang mag-alala, may sasakyan kaming maghahatid sa'yo." Napaisip si Lando. Malaking halaga ang inaalok, higit pa sa kinikita niya sa loob ng isang linggo. Isang gabi lang naman ang kanyang ilalaan, at pagkatapos noon, babalik siya na may dalang malaking kita. "Sige ho, pumapayag ako." Ngumiti ang estranghero, ngunit may kung anong hindi maipaliwanag sa ekspresyon nito. Isang ngiting hindi pangkaraniwan. "Maghanda ka. Sunduin ka namin sa dapit hapon." At sa pag-alis ng estranghero, isang malamig na hangin ang dumampi sa katawan ni Lando, dahilan upang siya ay bahagyang manginig. Hindi niya alam na ang baryong kanyang pupuntahan ay hindi basta-basta isang baryo, ito ang pugad ng mga nilalang na hindi niya inaasahang makikilala. Dumating ang dapit hapon, at tulad ng ipinangako, isang lumang kariton na hila ng itim na kabayo ang dumating sa tapat ng bahay ni Lando. Ang nagmamaneho nito ay isang matandang lalaki na may manipis na katawan at malalalim na mata. Tahimik itong tumango kay Lando, senyales na panahon na upang siya ay sumama. Bitbit ang kanyang mga gamit sa pagluluto, sumampa si Lando sa likod ng kariton. Habang umaandar ang kabayo, unti-unting lumayo ang tanawin ng kanyang baryo. Ang maliwanag na araw ay unti-unting nilalamon ng papalapit na dilim. Sa una, ang kanilang dinaanan ay pamilyar, makikitid na daan na naliligid ng mga palayan at kakahuyan. Ngunit habang patuloy silang naglalakbay, napansin niyang papasok na sila sa isang gubat na hindi niya pa nararating. Ang mga punong kahoy dito ay matataas, baluktot, at tila yumuyuko sa bawat ihip ng hangin. Ang paligid ay tahimik, walang ingay ng kuliglig o huni ng ibon. Napansin niyang lumalamig ang hangin. Kahit na dapat ay mainit pa ang panahon, nakakaramdam siya ng ginaw na parang sumisipsip sa kanyang balat. "Malayo pa ho ba?" tanong niya sa kutsero. Saglit na lumingon ang matanda. Sa ilalim ng kanyang sombrero, may maputlang mukha at malalim na tingin. Ngumiti ito, ngunit hindi nagsalita. Napalunok si Lando. May kung anong hindi tama sa biyahe nilang iyon. Sa kanyang pagpaling sa paligid, napansin niyang tila hindi sila umaalis sa lugar, paulit-ulit lang ang tanawin ng mga punong baluktot, ng daang makitid, at ng anino ng gubat. "Bakit parang hindi tayo umaalis dito?" muli niyang tanong, ngunit hindi pa rin sumagot ang kutsero. Napansin niyang bumagal ang kanilang takbo, at sa harapan nila, isang arko ng bato ang nakatayo, balot ng gumagapang na mga baging. Sa ibabaw nito, nakaukit ang isang lumang inskripsyon na hindi niya mabasa. Pagdaan nila sa ilalim ng arko, biglang bumigat ang kanyang katawan, parang may puwersang bumabalot sa kanya. Ang hangin ay naging mas mabigat, at ang liwanag ng buwan ay tila naging mapula. At nang matanaw niya ang baryo sa dulo ng daan, doon niya napagtanto, hindi ito isang ordinaryong baryo. Ang mga bahay ay gawa sa lumang kahoy at may malalaking bubong na tila bumabalot sa mismong bahay. Ang bawat bahay ay may nakasabit na kakaibang palamuti, mga buto, baligtad na krus, at pinatuyong balat ng hayop. Sa gitna ng baryo, may isang malaking patio kung saan naroon ang ilang tao, lahat ay nakangiti, nakatitig sa kanya, at tila kanina pa siya hinihintay. Sa kanyang paningin, para silang karaniwang tao. Ngunit sa kanyang pakiramdam, may bumubulong sa kanyang isipan, isang babala na nagsasabing,
Lando, umalis ka na habang kaya mo pa. Pagbaba ni Lando sa kariton, agad siyang sinalubong ng isang matandang babae na tila pinuno ng baryo. Siya'y nakasuot ng itim na saya, at sa kanyang leeg ay may nakasabit na pulang mutya. May mahaba at manipis na daliri itong dumapo sa balikat ni Lando, at sa malamig nitong tinig, sinabi niya, "Maligayang pagdating, iho. Sabik na kaming matikman ang iyong luto." Napilitan siyang umiti, pilit na nilabanan ang kilabot na gumagapang sa kanyang katawan. Sa paligid, naroon ang mga tao ng baryo, lahat ay tahimik na nakatitig sa kanya, ang kanilang mga mata ay tila kumikislap sa dilim. Dinala siya sa isang malaking kubo sa gitna ng baryo, kung saan naroon na ang kanyang mga kagamitan. Sa lamesa, nakahanda na ang mga sangkap, karne, gulay, at iba't ibang pampalasa. Ngunit sa kanyang paglapit, napansin niyang kakaiba ang mga ito. Ang laman ay hindi pangkaraniwang baboy o baka, ang kulay ay mas mapula, at ang hugis ay hindi pamilyar. May mga butong masyadong mahaba para sa hayop, at ang amoy nito ay may halong panis na dugo. "Ano pong klaseng karne ito?" tanong niya sa isang lalaking nagbabantay sa tabi. Ngumiti ito, at sa ngiting iyon, may kung anong matalim at nakakatakot. "Masarap yan, tagaluto. Huwag mong alalahanin kung ano yan, ang mahalaga ay lutuin mo ito ng pinakamahusay." Hindi mapakali si Lando. Gusto niyang tumanggi, gusto niyang umalis. Pero sa paligid niya, naroon ang mga mata ng baryo, nakatingin, nagmamatsyad. Alam niyang hindi siya basta-basta makakaalis. Kaya wala siyang nagawa kundi simulang magluto. Habang pinapakuluan niya ang sabaw, may isang matandang babae ang lumapit sa kanya. Hindi tulad ng iba, ang kanyang mata ay puno ng takot. Mahina nitong binitawan ang mga salitang nagpadoble ng kaba ni Lando. "Huwag mong kainin ang kahit anong ihahain nila." Napalunok siya. Hindi niya namalayan na unti-unti na pala siyang hinihigop ng isang bangungot na hindi niya palubos na nauunawaan. At sa labas ng kubo, naririnig na niya ang mga taong nagtitipon sa handaan, ang kanilang mga ungol at bulungan ay unti-unting nagiging isang halakhak ng kagutuman. Maya-maya pa, isang matigas na tinig ang umalingaw sa labas. Simulan na ang piging. At doon, alam niyang nagsisimula na ang tunay na bangungot. Sa gitna ng malawak na patio, nagtipon-tipon ang mga taga-baryo sa paligid ng mahabang lamesa. Sa ibabaw nito, nakahain ang iba't ibang putahe na inihanda ni Lando, mainit na sabaw, nilagang karne, ginisang laman, at isang malaking inihaw na hindi niya mawari kung anong hayop ang pinagmulan. Sa kabila ng kanyang pangamba, nagawa pa rin niyang gawing pinakamasarap ang bawat putahe, ngunit hindi niya inalis sa isip ang babala ng matandang babae. "Huwag mong kainin ang kahit anong ihahain nila." Nag-umpisang kumain ang mga taga-baryo, at isa-isang sumabay sa kanila si Lando, kunwaring may inaasikaso sa lamesa upang hindi mapilitang sumubo. Habang nagmamasid, napansin niyang kakaiba ang paraan ng pagkain ng mga tao. Ang ilan ay hindi gumagamit ng kutsara at tinidor, direkta nilang hinihigop ang sabaw mula sa mangkok. Ang iba na may nilalamutak ang karne gamit ang kanilang mahahabang daliri, dinudurog ito at isinusubo ng walang pakundangan. Sa bawat subo nila, may naririnig siyang kakaibang tunog, hindi basta pagsipsip o pagmuya, kundi tila may halong pagkalas ng litid at paggiling ng buto. Unti-unting bumigat ang hangin. Ang init ng apoy sa gitna ng patio ay tila lumalamlam, at sa halip na mas lumakas ang liwanag nito, nagkaroon ng anino sa bawat sulok. Isang matandang lalaki ang lumapit kay Lando, may hawak na isang mangkok ng mainit na sabaw. "Tagaluto, ikaw naman. Dapat mong matikman ang sarili mong niluto." Ngumiti si Lando, ngunit sa loob-loob niya, nag-aalab ang kanyang kaba. Alam niyang hindi siya makakatanggi nang hindi nagdududa ang mga ito. Dahan-dahan niyang inabot ang mangkok at kunwaring isinubo ang kutsara sa kanyang bibig. Ngunit bago pa niya tuluyang matikman ang sabaw, palihim niyang itinapon ito sa gilid. Sa ilalim ng mesa, nakita niyang tumulo ang sabaw sa lupa, at doon siya natigilan. Sa halip na lumubog sa lupa, ang sabaw ay tila nag-uusok, parang asido na lumulusaw sa mismong sahig. Napatigil si Lando. Napalunok siya ng laway. Kung hindi siya nakinig sa babala ng matanda, tiyak na siya mismo ang nilulusaw ng tinikman niyang pagkain. Muli siyang tumingin sa paligid, at doon niya nakita ang bagay na tuluyang nagpabangon ng kanyang balahibo.
Sa ilalim ng mapulang liwanag ng apoy, nakita niyang unti-unting nagbabago ang anyo ng mga taga-baryo. Ang kanilang balat ay unti-unting humahaba at lumalapad, ang kanilang mga mata ay nagiging dilaw, at ang kanilang mga kuko ay tumutulis. Ang ilang bibig ay bumuka ng higit sa normal, at sa loob nito, nagpakita ang mahahabang pangil na puno ng dugo. Mga aswang. Doon niya naunawaan, hindi lang basta karne ng hayop ang kanyang niluto. At hindi rin siya inanyayahan bilang panauhin. Siya mismo ang susunod na putahe. Nang makita ni Lando ang unti-unting pagbabagong anyo ng mga taga-baryo, agad siyang nakaramdam ng matinding kilabot. Ang piging na akala niya ay isang marangyang handaan ay isa palang bangungot na unti-unting bumabalot sa kanya. Sa kanyang harapan, isang lalaking matanda ang humalakhak, ang kanyang bibig ay bumuka ng mas malaki kaysa sa dapat, at ang kanyang mga mata ay nagliyab sa gutom. Napakasarap ng iyong luto, tagaluto, pero mas masarap siguro ang iyong laman. Napaatras si Lando, hinahanap ang daan palabas. Ngunit bago pa siya makagalaw, naramdaman niyang may mahaba at malamig na daliri ang dumapo sa kanyang balikat. Saan ka pupunta? Bulong ng matandang babae na unang sumalubong sa kanya. Ang kanyang mga kuko ay tumalim, at ang kanyang ngiti ay nagpakita ng matutulis na pangil. Alam niyang wala ng ibang paraan, kailangan niyang tumakas. Sa isang iglap, hinablot niya ang pinakamainit na kaserola sa mesa, at itinapon ito sa mukha ng matanda. Sumigaw ito sa sakit habang ang kumukulong sabaw ay dumaloy sa kanyang balat. Sa pagkakagulat ng mga aswang, sinamantala ni Lando ang pagkakataon upang tumakbo. Hinakbang niya ang kanyang mga paa ng mabilis, patungo sa madilim na daan palabas ng baryo. Ngunit narinig niya ang mga malalakas na yapak sa kanyang likuran, hinahabol na siya. Huwag hayaang makatakas ang pagkain, sigaw ng isa sa kanila. Dumagundong ang lupa sa bilis ng kanilang paggalaw. Mula sa gilid ng kanyang paningin, nakita niyang ang iba sa kanila ay biglang pumailan lang sa ere, ang kanilang mga katawan ay gumapang at humaba, mistulang malalaking paniki na bumabalot sa dilim. Napansin niyang may isang lumang kamalig sa dulo ng baryo, kaya't agad siyang sumiksik dito at isinara ang pintuan. Habang hinahabol ng kanyang hingal ang kanyang paghinga, narinig niya ang mga ungol at halakhak sa labas. Alam naming nandyan ka, tagaluto. Nang silipin niya ang paligid, nakita niyang sa sulok ng kamalig ay may isang malaki at lumang banga. Sa kanyang isip, baka maaari siyang magtago rito. Wala na siyang ibang pagpipilian. Dahan-dahan siyang sumiksik sa loob ng banga, pilit na pinipigil ang kanyang paghinga. Sa labas, narinig niya ang mga yapak na papalapit. Wala siya rito. Hanapin sa gubat. Hindi makakalayo iyon. Maya-maya pa, unti-unting lumayo ang mga tunog. At sa loob ng matagal na katahimikan, nanatili si Lando sa loob ng banga, nanginginig at hindi makagalaw. Hindi niya alam kung anong susunod niyang gagawin, ngunit isang bagay ang tiyak, hindi siya maaaring manatili rito habang buhay. Kinakailangan niyang makalabas bago pa sila bumalik. Matagal na nanatili si Lando sa loob ng banga, halos hindi humihinga habang pinakikiramdaman kung tuluyan ng lumayo ang mga aswang. Naririnig pa rin niya sa malayo ang kanilang paghahalughog sa paligid. Hindi siya maaaring makatakas. Hindi siya dapat makauwi. Alam niyang hindi siya maaaring magtagal. Unti-unti siyang lumabas mula sa banga, maingat na iniwasan ang anumang ingay. Mabilis niyang sinuri ang paligid, tahimik, ngunit alam niyang hindi iyon nangangahulugan ng kaligtasan. Sa di kalayuan, napansin niyang may isang kalesa na tila ginagamit ng mga taga-baryo. Agad siyang nakaisip ng plano. Kailangan niyang makuha ito at makalayo bago pa siya muling mahanap. Dahan-dahan siyang lumapit, ngunit bago pa siya makarating, may naramdaman siyang malamig na hininga sa kanyang batok. Akala mo makakatakas ka, tagaluto? Paglingon niya, isang malaking anino ang sumunggab sa kanya. Napaatras siya, ngunit bago siya tuluyang mahawakan ng aswang, mabilis niyang kinuha ang isang patalim na nasa lamesa sa tabi at buong lakas na sinaksak ito sa braso ng nilalang. Ag, sigaw ng aswang habang umatras, ang kanyang balat ay tila natutunaw sa mismong patalim. Doon na unawaan ni Lando, ang patalim na iyon ay hindi basta-basta. Isa itong lumang kutsilyong gamit sa pangritual, gawa sa bakal na may ukit na mga simbolo. Malamang ay isang panlaban sa masasamang nilalang.
Hindi na siya nagdalawang isip. Dinampot niya ang kutsilyo at tumakbo patungo sa kalesa. Ngunit bago pa siya makarating, bumagsak mula sa itaas ang 3 aswang, nakapalibot sa kanya, ang kanilang mga mata ay nagliliyab sa gutom. Tapos na ang laro mo, tagaluto. Ngunit sa halip na sumuko, mahigpit niyang hinawakan ang kutsilyo. Kung gusto niyo akong kainin, lalaban ako. Sa isang iglap, sumugod ang isang aswang. Umiwas si Lando at mabilis na isinaksak ang kutsilyo sa kanyang dibdib. Agad itong napaatras, bumula ang bibig, at bumagsak sa lupa na nangingisay. Napamulagat ang ibang mga aswang. Hindi nila inasahan na lalaban ng isang mortal. Mabilis na ginamit ni Lando ang pagkakataon. Tumakbo siya papunta sa kalesa, hinampas ang kabayo upang patakbuhin ito, at sa isang iglap, humarurot siya papalayo. Sa kanyang likuran, narinig niya ang nakakakilabot na alulong ng mga aswang. Ang kanilang mga katawan ay muling nagbago, lumipad ang ilan sa ere, at mabilis siyang hinabol. Habang patuloy sa pagtakbo ang kalesa, kinuha ni Lando ang kutsilyo, at hinugot ang isang lampara mula sa loob ng sasakyan. Sa isang mabilis na galaw, binasag niya ito at itinapon ang apoy sa kalsadang dinaraanan niya. Sa isang iglap, lumiyab ang daan, at ang ilan sa mga aswang ay nahulog sa nag-aapoy na lupa, humahalinghing sa sakit. Patuloy na pinatakbo ni Lando ang kabayo, hanggang sa tuluyan niyang marating ang lumang arko na kanilang dinaanan kanina. Paglagpas niya rito, biglang bumigat ang kanyang katawan, tila may kung anong puwersang humatak sa kanya pabalik, ngunit hindi ito nagtagumpay. At sa isang iglap, ang baryo sa likuran niya ay nawala. Wala na ang mga bahay, wala na ang patsyo, at wala na ang mga aswang. Ang naiwan na lamang ay isang madilim na kabubatan na tila walang bakas ng kahit anong nilalang. Hinal na hinal si Lando, basang-basa ng pawis at nanginginig. Alam niyang hindi isang panaginip ang lahat ng iyon. At sa kanyang kamay, mahigpit pa rin niyang hawak ang kutsilyong may dugo ng nilalang na hindi dapat umiiral sa mundong ito. Matapos makaligtas mula sa baryo ng mga aswang, patuloy na naglakbay si Lando sakay ng kalesa. Nanginginig pa rin siya sa takot, hindi makapaniwala sa mga nangyari. Ang gabing iyon ay hindi lang isang bangungot, ito ay isang totoong bangis ng kadiliman na kanyang naranasan. Nang makita niya ang unang palatandaan ng isang tunay na baryo, halos mapaluha siya sa ginhawa. Naroon ang mga bahay na yari sa kahoy at pawid, may ilang ilaw mula sa mga lampara, at higit sa lahat, may mga taong tila normal at hindi kagaya ng mga halimaw na hinaharap niya kanina. Agad siyang bumaba ng kalesa at napaluhod sa lupa, pagod at sugatan. May isang matandang lalaki na lumapit sa kanya, may hawak na ilawan. "Anong nangyari sa iyo, Hijo?" tanong nito. Dahil sa labis na takot at pagod, hindi na napigilan ni Lando ang sarili, ikwento niya ang lahat. Ang pag-imbita sa kanya sa isang baryong hindi niya kilala, ang kakaibang piging, at ang takot na naranasan niya nang mapagtanto niyang nasa loob siya ng isang baryo ng mga aswang. Tahimik na nakinig ang mga tao sa kanyang paligid. Ngunit sa kanyang pagtataka, walang sinuman ang mukhang nagulat. Pagkatapos niyang magsalita, lumapit ang matanda at huminga ng malalim. "Iho, ang baryong tinutukoy mo ay matagal nang nawala." Napatitig si Lando sa kanya, hindi makapaniwala. "Anong ibig niyong sabihin?" "Noong unang panahon, may isang baryo nga sa may paanan ng bundok, isang baryo ng mga taong mahilig sa handaan at pista. Ngunit isang gabi, nawala ang buong baryo, matapos lumabas ang balitang ang kanilang mga handaan ay may laman ng mga taong naglalaho sa kanilang lugar." Nanlamig ang katawan ni Lando. Isang albularyo ang nagtungo noon sa baryo upang itigil ang kasamaan, at gamit ang isang sinaunang ritual, isinumpa niya ang buong lugar. Ang baryo ay nawala sa mata ng mga ordinaryong tao, at tanging ang mga biktima na lamang ang naakit papasok. Napailing siya, hindi pa rin makapaniwala. "Pero paano ako nakalabas?" Itinuro ng matanda ang kutsilyo na hawak niya pa rin hanggang ngayon. Iyan ay hindi isang ordinaryong kutsilyo. Isa itong lumang sandata na ginamit laban sa mga aswang noon. Hindi ka nila basta-basta mapapatay habang hawak mo yan. Napatingin si Lando sa duguang patalim. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matakot o magpasalamat sa pagkapulot nito. Ngunit bago pa siya makapagsalita, isang matandang babae ang lumapit sa kanila, nanginginig at tila may gustong sabihin. "Iho, bulong nito. Ano ang itsura ng matandang babaeng sumalubong sa iyo sa baryo?"
Napaisip si Lando at inilarawan ito, ang matanda na may pulang mutya sa leeg, ang kanyang manipis at matatalas na daliri, at ang nakakatakot niyang titig. Biglang nagsalubong ang noo ng matandang babae, tila nalungkot ang kanyang ekspresyon. Iyon ang albularyo. Siya ang nagtangkang wakasan ang sumpa, pero hindi niya natapos ang ritual. Napasama siya sa baryon. Napaatras si Lando. Ang taong inakala niyang nag-imbita sa kanya sa piging ay hindi pala kasamahan ng mga aswang, isa siyang bilanggo, tulad niya. At mas nakakatakot pa, kung hindi tuluyang nawala ang baryong iyon, nangangahulugan lamang na patuloy pa rin itong naghahanap ng mga bagong biktima. Sa kabila ng lahat, isa lang ang sigurado kay Lando, hindi na siya muling tatanggap ng imbitasyon mula sa hindi kilalang baryo. Matapos marinig ang revelasyon ng matanda, parang biglang lumamig ang paligid ni Lando. Hindi siya makapaniwala na ang matandang babaeng bumati sa kanya noon, ay ang albularyong nagtangkang tapusin ang sumpa ng baryong iyon. Kung ganoon, bakit niya ako binalaan? Bago pa niya maproseso ang lahat, isang matandang lalaki ang lumapit sa kanila, hawak ang isang lumang aklat. Pinahiran nito ng langis ang kutsilyo ni Lando at sinindi ang isang kandila. Iho, kailangan nating tapusin ang hindi natapos noon. Napatingin si Lando sa kanila, nag-aalangan. Ano pong ibig niyong sabihin? Ang baryo ng mga aswang ay hindi tuluyang nawala. Sumpa itong umiiral pa rin sa dilim, naghihintay ng susunod na bibiktimahin. At ikaw, Lando, ikaw ang huling nakapasok at nakalabas ng buhay. Muling nanlamig ang kanyang pakiramdam. Kung hindi natin ito tatapusin ngayon, magbabalik ang baryo at mas maraming buhay ang kukunin nito. Gusto niyang tumanggi, gusto niyang takbuhan ang lahat ng ito. Ngunit alam niyang kung may paraan siyang tuluyang burahin ang baryong iyon sa mundo, kailangan niyang gawin ito, hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa iba pang maaaring maging biktima sa hinaharap. Ano ang dapat kong gawin? Tanong niya. Ang matanda ay lumapit at binuksan ang aklat. Kailangan mong bumalik. Halos mabitawan ni Lando ang kutsilyo. Ano? Babalik ka sa lugar kung saan ka nakapasok sa baryo. Hawak mo ang patalim na may basbas, at doon, sisindihan natin ang apoy ng pagtubos. Doon mo tatapusin ang sumpa. Nang gabing iyon, kasama ang tatlong matatandang tagapag-alaga ng sinaunang kaalaman, bumalik si Lando sa mismong lugar kung saan siya bumaba ng karwahe noon, sa daan kung saan nagsimula ang kanyang bangungot. Sa kanyang harapan, tila wala namang baryo. Isang madilim na kagubatan lamang ang naroon. Ngunit nang lumapit ang isa sa matatanda at itinapon ang pulang asin sa lupa, biglang umihip ang malamig na hangin, at mula sa kawalan, unti-unting lumitaw ang matandang arko ng baryo. Hindi siya maaaring umatras. Hawak ang kutsilyo, humakbang si Lando papasok sa arko. Sa kanyang unang hakbang, bumalik ang lahat ng tunog, ang mga ingay ng piging, ang mga halakhak ng mga taga-baryo, at ang masangsang na amoy ng nilulutong karne. At sa gitna ng patio, nakita niyang muli ang matandang babae. Bumalik ka, Lando. Ngunit ngayon, hindi na siya takot. Itinaas niya ang kutsilyo at biglang sumilab ang apoy sa dulo nito, sinindihan ng ritual na dala ng mga matatanda sa labas ng baryo. Tapusin natin ito. Sa isang iglap, ang buong baryo ay yumanig sa sigaw ng mga halimaw. Ang huling laban ay nagsimula. Nang sumiklab ang apoy mula sa kutsilyong hawak ni Lando, biglang nagbago ang paligid. Ang masasayang mukha ng mga taga-baryo ay naging galit at uhaw sa dugo. Ang kanilang mga mata ay nagdilim, ang kanilang mga katawan ay unti-unting nagbalik sa tunay nilang anyo, mga nilalang ng dilim, mga aswang na matagal nang nabubuhay sa sumpang hindi natapos. Sa gitna ng kaguluhan, lumapit ang matandang babae, ang albularyo. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na ang kanyang ngiti. Sa kanyang mga mata, may lungkot at pagsusumamo. Lando, ito na ang iyong pagkakataon. Ngunit bago pa siya makapagsalita, isang malakas na ungol ang pumailan lang sa buong baryo. Mula sa anino ng mga bahay, isang dambuhalang nilalang ang lumitaw, mas matanda, mas malaki, at mas makapangyarihan kaysa sa iba. Ang balat nito ay parang tuyong kahoy, ang mga mata ay pulang-pula, at ang mga kuko nito ay singhaba ng patalim. Wala kayong magagawa, anito, ang tinig ay umaalingaw sa buong baryo. Walang makapagsasara ng sumpang ito. Dugo ang siyang nagbukas, at dugo rin ang magiging susi. Nagsimulang gumalaw ang mga aswang, unti-unting pinalilibutan si Lando.
Alam niyang wala na siyang ibang magagawa kundi lumaban. Hawak ang patalim, isinugod niya ito sa unang aswang na lumapit sa kanya. Nang tamaan ito ng kutsilyo, agad itong nagliyab at napaatras, sumisigaw sa sakit. Ang apoy, sigaw ng isa sa kanila. Napatingin si Lando sa dulo ng kanyang patalim. Tama sila, hindi sila tatablan ng kahit anong ordinaryong sandata, pero ang apoy na ito, ang basbas na dala nito, ay ang susi sa kanilang pagkatalo. Kailangan niyang sunugin ang baryo. Mabilis siyang tumakbo patungo sa pinakagitna, kung saan naroon ang malaking punong kahoy, ang puso ng baryo. Sa kanyang likuran, hinabol siya ng mga aswang, ang kanilang malalakas na yapak ay nag-echo sa buong lugar. Ngunit bago pa siya maabutan, inundayan niya ng buong lakas ang puno gamit ang kutsilyo, at agad itong nagliyab. Hindi, sigaw ng dambuhalang nilalang, ngunit huli na ang lahat. Ang apoy ay mabilis na lumaganap, nilalamon ang bawat bahay, bawat puno, at bawat anino sa baryo. Isa-isa, ang mga aswang ay nagsimulang sumigaw sa sakit, ang kanilang mga katawan ay natutupok ng apoy ng ritual. Muling lumapit ang matandang babae, ngunit sa pagkakataong ito, nakangiti na siya. Salamat, Lando. Ngayon, makakahinga na kami. At sa isang iglap, ang kanyang katawan ay naging abo, kasabay ng pagguho ng buong baryo. Sa labas, nakita ng matatandang nagbantay si Lando na unti-unting lumalabas mula sa anino, habang ang buong lugar sa likuran niya ay bumabalik sa pagiging isang ordinaryong kagubatan. Wala ng baryo. Wala ng mga aswang. At sa kanyang kamay, ang kutsilyo ay wala ng apoy. Napahinga ng malalim si Lando. Tapos na ang sumpa. Tapos na ang lahat. O iyon ang kanyang akala. Dahil mula sa malayo, sa dilim ng kagubatan, may isang pares ng pulang mata na patuloy pa ring nakamasid. Matapos ang matinding laban, bumalik si Lando sa baryong tumulong sa kanya. Malayo na siya sa lugar ng sumpa, ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, may kung anong bumabagabag sa kanya. Tahimik siyang tinanggap ng mga matatanda, binasbasa ng albularyo, at pinayuhang magpahinga. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi siya makatulog ng mahimbing. Tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, naririnig niya pa rin ang alulong ng mga aswang, ang sigaw ng mga nilalang na natupok sa apoy, at ang huling ngiti ng matandang babae bago ito maging abo. Ngunit ang pinaka hindi niya makalimutan ay ang pulang mga matang nakita niya sa dilim. Kinabukasan, nagpasya siyang bumalik sa kanyang bayan. Dinala niya ang lumang kutsilyo, hindi na ito nagliliyab, ngunit alam niyang hindi niya ito maaaring basta na lang itapon. Para bang bahagi na ito ng kanyang buhay ngayon, isang paalala ng sumpang kanyang winakasan. Sa paglipas ng mga linggo, sinubukan niyang bumalik sa normal na buhay. Nagpatuloy siya sa pagluluto sa kanilang baryo, tinanggap ang mga imbitasyon sa mga kasalan, pista, at iba pang pagdiriwang. Ngunit sa kabila ng kasayahan, laging may bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang puso. Isang gabi, habang nasa gitna siya ng paghahanda ng isang piging sa kabilang bayan, may isang estrangherong lumapit sa kanya. Isang matangkad na lalaki, maputla ang balat, at may mahinhing ngiti sa labi. Nakasuot ito ng lumang kasuotan na parang hindi nababagay sa panahon. Ikaw si Lando, hindi ba? Napakunot no si Lando. Opo. Sino po sila? Mabagal ang pagngiti ng lalaki. Narinig ko ang galing mo sa pagluluto. Isang malaking piging ang magaganap sa aming baryo. Baka gusto mong dumalo? Napahinto si Lando. May kung anong bumalot na lamig sa kanyang katawan. Napatingin siya sa kamay ng lalaki, sa mahahaba nitong daliri, sa formang parang hindi likas sa isang ordinaryong tao. At nang tumaas ang kanyang tingin patungo sa mga mata ng estranghero, kitang-kita niya ang pulang liwanag na kumislap sa dilim. Hindi pa tapos ang lahat. Nanlamig ang buong katawan ni Lando. Sa harapan niya, ang estrangherong may pulang mata ay nakangiti pa rin, tahimik na naghihintay ng kanyang sagot. Ang kanyang alok ay tila inosente, isang imbitasyon sa isang piging. Pero alam ni Lando, alam niyang hindi ito isang ordinaryong piging. Dahan-dahan niyang ipinasok ang kamay sa kanyang baywang, hinahanap ang kanyang kutsilyo. Ngunit bago pa niya ito mahawakan, muling nagsalita ang estranghero. Wala nang silbi ang sandata mong dala, Lando. Ang apoy na pumuksa sa aming baryo ay hindi mo na muling magagamit. Napasinghap si Lando. Anong ibig mong sabihin?
Muling ngumiti ang estranghero, ngunit sa pagkakataong ito, may halong panunuya ang kanyang ekspresyon. Ang akala mo ba'y natapos mo na ang sumpa? Hindi mo man lang naisip sino ang gumawa ng sumpang iyon? Natigilan si Lando. Ang baryo ng mga aswang ay isang bahagi lamang ng mas malalim na kadiliman, isang siglong lihim na hindi basta-basta matutuldukan. Dumukwang ang estranghero palapit sa kanya. At ngayong winasak mo ang aming tahanan, panahon na upang ibalik ang ating pagkakautang. Napatayo si Lando mula sa kanyang kinaupuan. Tumingin siya sa paligid, ang ibang tao sa piging ay tila walang naririnig, patuloy sa pagkain at kasayahan. Walang nakakapansin sa kakaibang presensya ng estrangherong kaharap niya. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo, sagot niya, ngunit dama niya ang kaba sa kanyang dibdib. Alam mo, Lando. At alam mo rin na hindi ka makakatakas. Sa isang iglap, bumagsak ang ilaw sa buong bulwagan. Sandaling lumubog ang lahat sa kadiliman. Nang muling bumalik ang liwanag, wala na ang estranghero. Naiwan si Lando na nakatayo, humihinal, hawak na ngayon ang kanyang kutsilyo, ngunit tama ang lalaki. Hindi ito nag-apoy. Sa unang pagkakataon, naisip niya ang isang tanong na hindi niya pinansin noon. Sino nga ba ang gumawa ng sumpang iyon? At ngayon, alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Hindi lang isang baryo ang may madilim na lihim. At hindi lang siya ang target nito. Kinabukasan, hindi mapakali si Lando. Paulit-ulit niyang iniisip ang sinabi ng estranghero. Ang akala mo ba'y natapos mo na ang sumpa? Kung ganoon, ano ang nangyari noong winasak niya ang baryo? Akala niya, tapos na ang lahat, na wala ng aswang, wala ng panganib. Ngunit kung totoo ang sinabi ng estranghero, tila mas malaking misteryo pa ang nasa likod ng lahat ng ito. Nagpasya siyang bumalik sa matatanda, sa mga nagligtas sa kanya noon. Pagdating niya sa baryo, agad siyang sinalubong ng matandang albularyo. Halata ang pag-aalala sa mukha nito nang makita siya. Lando, may bumisita ba sa'yo? Tanong nito agad, tila alam na niya ang sagot. Tumango si Lando. Isang lalaki. Maputla, matangkad, at may pulang mata. Sinabi niyang hindi pa tapos ang sumpa. Napatango ang matanda, tila may iniisip na mabigat. Pagkatapos ng ilang sandali, bumuntong hininga ito at nagsimulang magsalita. Iho, ang baryo ng mga aswang ay hindi lamang isang ordinaryong sumpa. Isa itong parusa. Parusa? Tanong ni Lando, naguguluhan. Noon, may isang makapangyarihang nilalang na lumaban sa mga unang albularyo. Isang taong naghangad ng immortalidad at hindi natakot sa kadiliman. Ngunit hindi siya nagtagumpay, sa halip, isinumpa siya ng mga matatanda. Napalunok si Lando. At ano ang kinalaman nito sa baryong sinunog ko? Ang baryo ay hindi lamang isang pugad ng mga aswang, Lando. Isa itong bilangguan. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang nilalang na isinumpa noon ay ikinulong sa baryong iyon. Ang mga naninirahan doon ay hindi basta mga halimaw, sila ang kanyang mga alipin, pinakawalan upang humanap ng mga bagong kaluluwa. Ngunit nang sinunog mo ang baryo, huminto ang matanda at malalim na tumingin kay Lando. Napalaya mo siya. Halos hindi makahinga si Lando. Anong ibig mong sabihin? Ibig sabihin, Lando, ang sumpa ay hindi na nakatali sa isang baryo. Ngayon, ito ay malayang gumagala. At ikaw ang huling tao na nakaapekto sa kanya. Ikaw ang huling naging bahagi ng kanyang bilangguan. At ngayon, ikaw ang susunod niyang hahabulin. Muli niyang naalala ang estranghero. Ang pulang mata nito. Ang ngiti nitong puno ng panunuya. Dumating na siya, hindi ba? Tanong ng matanda. Dahan-dahang tumango si Lando. At sa sandaling iyon, naunawaan niya, hindi pa tapos ang lahat. Ang tunay na halimaw ay nakalaya na. Sa loob ng kubo ng matanda, hindi makapagsalita si Lando. Tumitibok ang kanyang puso sa kaba, pilit na inuunawa ang kahulugan ng lahat ng narinig niya. Ang halimaw na ikinulong sa baryong iyon. Ulit niya. Ngayon, malaya na siya. Tumango ang albularyo, ang mukha ay puno ng pag-aalala. At ikaw, Lando, ikaw ang huling naging bahagi ng sumpa. Ikaw ang makikita niya bago siya tuluyang lumaya sa mundong ito. Napahawak si Lando sa kanyang kutsilyo. Kung ganoon, paano natin siya pipigilan? Napailing ang matanda.
Hindi na ito tulad ng baryong sinunog mo. Ang halimaw na ito ay hindi na nakakulong sa isang lugar. Siya ngayon ay nasa dilim, naghahanap ng tamang pagkakataon upang lumitaw. Ano ang gagawin ko? Tanong ni Lando, ramdam ang bigat ng kanyang hininga. Huminga ng malalim ang matanda bago sumagot. May isang paraan. Sa unang pagkakataon, umasa si Lando. Ano yon? Kailangan mong harapin siya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ano? Ikaw ang nagbukas ng kanyang kulungan. Ikaw rin ang may kakayahang tapusin ang kanyang pag-iral. Pero paano? Napatingin si Lando sa kanyang kutsilyo. Wala na itong apoy. Wala na akong sandata laban sa kanya. Ang apoy ay hindi galing sa kutsilyo, Lando. Lumingon ang matanda sa kanya, ang titig nito ay parang tumatagos sa kanyang kaluluwa. Galing iyon sa'yo. Hindi maintindihan ni Lando ang ibig sabihin ng matanda, ngunit bago pa siya makapagtanong, biglang lumakas ang ihip ng hangin sa labas. Napatingin silang dalawa sa pinto ng kubo. Isang malamig na pakiramdam ang bumalot kay Lando. Naroon siya. Dahan-dahang tumayo ang matanda, tinungo ang isang lumang bowl at kinuha ang isang maliit na bote ng langis. Binuksan niya ito at ibinuhos sa kutsilyo ni Lando. Ito ang huling basbas na maibibigay ko sa iyo, Lando. Muling lumakas ang hangin. Sa malayo, may narinig siyang mahinang halakhak, isang tinig na hindi likas sa tao. Lumabas ka, Lando. Mula sa likod ng pinto, naroon ang estrangherong may pulang mata. At sa gabing iyon, nagsimula ang huling laban. Tumindig ang balahibo ni Lando habang nakatitig sa pinto ng kubo. Sa labas, naroon ang estrangherong may pulang mata, nakangiti sa kanya mula sa anino. Hindi niya kailangang makita ng buo ang anyo nito, sapat nang maramdaman ang malamig at nakakapasong presensya nito para malaman niyang hindi na ito isang ordinaryong aswang. Ito na ang halimaw na pinalaya niya. Mahigpit niyang hinawakan ang kutsilyo. Kahit wala na ang dating apoy nito, ramdam niya ang init mula sa langis na ibinuhos ng matanda. May kung anong kakaiba sa sandata niyang hawak ngayon, tila may buhay, naghihintay lamang na gamitin sa tamang oras. Lando, bulong ng albularyo. Huwag kang matakot. Tandaan mo, hindi apoy ang sandata mo. Ikaw ang apoy. Nagkatitigan sila ng matanda, at sa unang pagkakataon, naunawaan niya ang ibig nitong sabihin. Hindi dahil sa kutsilyo siya nakaligtas noon. Hindi dahil sa langis o sa basbas. Dahil iyon sa kanyang paninindigan, sa kanyang kagustuhang lumaban. Huminga siya ng malalim at lumakad palabas ng kubo. Sa labas, bumungad sa kanya ang estranghero. Ngayon, mas malinaw na niya itong nakita. Hindi na ito mukhang tao. Ang balat nito ay maputlang abo, ang mga kuko ay mahaba't matutulis, at ang mga mata nitong pulang-pula ay parang nag-aapoy sa dilim. Ngumiti ito. Matapang ka pa rin, Lando. Ano ba talaga ang gusto mo sa akin? Tanong niya, pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. Ikaw ang nagpakawala sa akin, sagot ng halimaw, dahan-dahang lumalapit. At bilang gantimpala, bibigyan kita ng isang alok. Anong alok? Lalong lumawak ang ngiti ng estranghero. Sumama ka sa akin, Lando. Iwanan mo ang mundong ito. Ang mga tao rito ay mahihina, nakakatikim ng gutom, takot, at sakit. Ngunit kung pipiliin mong lumakad sa dilim kasama ko, magiging malaya ka. Malaya? Mas lumapit ito, halos magkadikit na ang kanilang mga mukha. Hindi mo na kailangang matakot. Hindi mo na kailangang magtago. Hindi mo na kailangang lumaban. Bibigyan kita ng kapangyarihang hindi mo pa nararanasan. Napasinghap si Lando. Ramdam niya ang pang-aakit sa boses ng halimaw. Ang pangakong kapangyarihan, ang buhay na wala ng takot, isang buhay kung saan hindi na siya hahabulin ng mga nilalang ng dilim. Ngunit sa puso niya, alam niyang may kapalit ang alok na yon. Kung tatanggapin niya ito, mawawala na siya bilang tao. Tiningnan niya ang kanyang kutsilyo. Ngayon, parang nararamdaman niyang may pulso ito, para bang hinihintay ang kanyang desisyon. At sa sandaling iyon, napagtanto niya ang sagot. Itinaas niya ang kanyang tingin, hinarap ang estranghero, at mariing nagsalita. Hindi ako katulad mo. Sa isang iglap, mabilis niyang itinaas ang kutsilyo at sinaksak ito sa dibdib ng halimaw.
Sumabog ang liwanag. Sumabog ang nakakasilaw na liwanag mula sa kutsilyo ni Lando. Hindi ito apoy na gaya ng dati, ngunit isang matinding enerhiya na nagmula sa kanya mismo, sa kanyang paninindigan, sa kanyang tapang, sa kanyang pagpili na manatiling tao. Napasigaw ang halimaw, ang pulang mata nito ay naglaho sa matinding sinad. Nagpumiglas ito, ngunit lalong bumaon ang kutsilyo sa kanyang dibdib. Hindi iki maaari, sigaw nito, ang boses ay gumagaralgal, nag-iba-iba, para bang libo-libong tinig na nagsasalita ng sabay-sabay. Wala ay ng apoy. Wala ay ng lakas. Paano delay? Ngunit bago pa nito matapos ang pangungusap, naramdaman ni Lando ang matinding init sa kanyang palad. Mula sa kanyang sariling katawan, isang bugso ng apoy ang biglang bumalot sa kutsilyo, hindi mula sa langis, hindi mula sa basbas ng matanda, kundi mula sa kanya mismo. Ikaw ang nagkamali, sagot ni Lando, pinipigilan ang pangangatog ng kanyang katawan. Ang apoy hindi ito kailanman nawala. Sa isang malakas na sigaw, itinulak niya ang kutsilyo ng mas malalim pa. Napuno ng apoy ang buong paligid. Napasigaw ang halimaw, ang katawan nito ay nagsimulang matunaw sa matinding init. Nagsimula itong umurong, pilit na kumakawala, ngunit sa bawat galaw nito, lalo lamang lumakas ang apoy. Hanggang sa unti-unti, bumagsak ito sa lupa, ang dating makapangyarihang nilalang ay ngayon ay isang nasusunog na anino sa lupa. Hanggang sa tuluyan itong nawala. Tahimik. Hinal na hinal si Lando, halos hindi na niya maramdaman ang kanyang katawan. Napaluhod siya sa lupa, nanginginig ang mga kamay. Hawak pa rin niya ang kutsilyo, ngunit ngayon wala na itong apoy. Narinig niya ang mahihinang yapak sa likuran. Lando eh. Lumingon siya. Nakatayo roon ang matandang albularyo, nakatingin sa kanya nang may halong lungkot at paggalang. Tapos na ba? Tanong niya, halos hindi makapaniwala sa nangyari. Tumango ang matanda. Ang sumpa ay tuluyan ng naglaho. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Lando. Matapos ang lahat, ang takot, ang laban, ang pagdurusa, natapos rin ang kwento. Ngunit alam niyang may iniwan itong marka sa kanya. Hindi na siya ang parehong Lando na umalis sa kanyang baryo noon. Siya na ngayon ang tagapagdala ng apoy. At sa kabila ng lahat, bumalik siya sa kanyang tunay na tahanan, hindi bilang mandirigma, hindi bilang isang bayani, kundi bilang isang tagaluto. Ngunit sa kaloob-looban niya, alam niyang kahit saan siya mapadpad, dadalhin niya ang apoy na hindi kailanman mamamatay.